Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nanawagan si Senator Risa Ontiveros sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na agarang ipawalang bisa ang lisensya ng mga pogo sa bansa. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang SONA na ipagbawal na ang operasyon ng pogo sa bansa. Ipinaalala din ni Senator Ontiveros na maaaring kumpiskahin ng pamahalaan ang assets ng mga pogo para magbenepisyo ang mga empleyadong mawawalan ng trabaho. Sa inaambahang pagtaas ng singil sa toll fee sa North Luzon Expressway o NLEX, ay hindi sinangayunan ng ilang mga senador kung saan iginiit ng mga ito na dapat unahin ang maayos na serbisyo sa publiko. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Ngayong Agosto ay nakaambang magtaas muli ng singil sa toll fee ang North Luzon Expressway o NLEX para sa ikalawang tranche nito kung saan tinutulan nito ng ilang mga senador dahil sa hindi maayos na serbisyong handog para sa publiko. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, hindi ito sang-ayon dahil sa hindi maayos na serbisyo nito sa expressway kung saan nananatiling ganoon pa rin ang issue sa RFID reader na hindi mabasa-basa na siyang nagdudulot ng malubhang traffic. Binigyang diin naman ni Senador Win Gatchalian na ang pag-aproba ng Toll Regulatory Board o TRB sa taas singil sa NLEX toll fee ay dapat na nakadepende sa maayos na serbisyo ng mga toll operator. Depensa naman ng TRB, mayroong kontrata na nagsasabing posible ang dagdag singil sa toll kada 2 taon kaya't inaprubahan nila ito. Nananatili pa rin namang ganoon ang pahayag ng TRB na tinutugunan umano nito ang mga issue sa expressway. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy ang Bureau of Corrections o BUCOR sa paglilipat ng Persons Deprived of Liberty o PDLs mula New Bilibid Prison o NBP patungong sa Blayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Ito ay bilang paghahanda sa pagsasara ng NBP sa Muntinlupa City at tugon na rin sa programang decongestion ng pamahalaan. Ibinahagi naman ni BUCOR Director General Gregorio Pio Catapang Jr. na umabot na sa mahigit 7,000 PDLs ang nailipat mula sa naunang batch. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 700 aftershocks na itala matapos ang malakas na pagyanig sa Surigao del Sur. Publiko inalarma. Lifetime pension para sa atleta na isinagdag ng Kamara. PBBM, suportado pa rin ng PUVMP sa kabila ng petisyon na pagsuspinde ng mga senador. KOJC, nag-alok ng pabuya ukol sa impormasyon sa nagbigay donasyon sa DILG kaugnay ng paghuli kay Kibuloy. Taas singil sa NLEX toll, hindi sinang-ayunan ng mga senador. Petesio at Villegas, sigurado na ang medalya sa Paris 2024. Obiena nagtapos sa ika-4 na pwesto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pinaghahanda ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang publiko sa malalakas na aftershocks matapos ang pagtama ng magnitude 6.8 na lindol sa Surigao del Sur nitong weekend. Buhat itong Lunes, nasa 711 aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS kung saan tectonic ang pinagmulan ng lindol. Bukod sa pagiging alerto ng komunidad, pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa mga baybaying sakaling magkaroon ng bakas at banta ng tsunami, pagbabago sa antas ng dagat at malakas pang pagyanig.
Tuloy pa rin ang plano ng pamahalaan na PUV Modernization Program sa kabila ng inihaing petisyon na suspindihin ito. Dagdag pa rito, suportado pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programang ito ng LTFRB. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Patuloy pa rin ang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito ay sa kabila ng petisyon ng ilang mga senador na suspindihin muna ito. Ito ang kinumpirma ni LTFRB Chairperson Chofie Luguadis III. Pagtitiyak niya, suportado ng Pangulo ang PUVMP hanggang sa final stages nito. Kaya naman magpapatuloy lamang umano ang implementasyon ng programang ito. Mula ito sa kanyang pahayag sa isang programa na inorganisa ng mga PUV driver na nagsagawa ng Unity Walk na siyang nakapag-consolidate na sa pamahalaan. Layon umano nitong tutulan ang petisyon ng mga senador at suportahan ang PUVMP. Matatanda ang 22 senador ang lumagda sa petisyon na suspendihin muna ang programang ito. Ito ay dahil mayroon umanong mga problema at pagkukulang na hindi pa rin naisasaayos ng Department of Transportation o DOTR. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos mag-issue ni House Speaker Martin Romualdez ng banta laban sa mga taong sangkot sa operasyon ng Pogo, kamakailang nagsagawa sila ng inspeksyon sa isang warehouse sa Pampanga. Ang warehouse ay sa ilalim ng pagmamay-ari ng Empire 999 kung saan ito'y na-raid noong Setyembre ng nakaraang taon dahil ito'y naglalaman ng 3.6 billion pesos na halaga ng shabu. Sa inspeksyong isinagawa, natagpuan ang mga Chinese military uniforms, mga box ng pre-registered SIMs at di gamit na SIM cards, maging ilan sa mga torture equipment. Ang nasabing inspeksyon ay bahagi ng kasalukuyang investigasyon ng mga krimeng na uugnay sa Pogo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 700 aftershocks na itala matapos ang malakas na pagyanig sa Surigao del Sur. Publiko inalarma. Lifetime pension para sa atleta na isidagdag ng Kamara. PBBM, suportado pa rin ang PUVMP sa kabila ng petisyon na pagsuspinde ng mga senador. KOJC, nag-alok ng pabuya ukol sa impormasyon sa nagbigay donasyon sa DILG kaugnay ng paghuli kay Kibuloy. Taas singil sa NLEX toll, hindi sinang-ayunan ng mga senador. Petesio at Villegas, sigurado na ang medalya sa Paris 2024. Obiena nagtapos sa ika-4 na pwesto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo kamakailangan ng Philippine Eagle Foundation o PEF ang pagkamatay ng isang lalaking Philippine Eagle na si Uswag matapos itong maaksidenteng bumagsak sa karagatan ng Cebu. Ang insidente ay naganap matapos ang isang buwan mula noong pinalaya ang agila sa kabundukan ng Burawen noong ika-28 ng Hunyo bilang bahagi ng programa ng repopulation ng PEF sa isla ng Leyte. Isa sa uswag sa dalawang Philippine Eagle na pinakawalan kasama ang babaeng agila na si Carlito. Ayon sa PEF, si Uswag ay bumagsak at nalunod sa baybayin ng Baybay City sa Leyte noong ika-30 na Hulyo base sa GPS readings. Narecover ito ng mga rumesponde sa katubigan ng Pilar, Cebu noong ika-3 ng Agosto matapos ang 42 oras ng paghahanap. Samantala, batay sa pagsusuri, ay wala naman umanong palatandaan na binaril o nasugatan ng Philippine Eagle bago ito nalunod. Sanipuersang iniimbestigahan ngayon ng DILG at DOJ ang paihi modus na pinag-iinalaang sangkot sa insidente ng oil spill sa Bataan.
Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa kamakailang oil spill sa Limay, Bataan, patuloy ang iba't ibang ahensya at kagawaran ng gobyerno hinggil sa pag-iimbestiga sa insidente. Kabilang sa mga sumusubaybay na kagawaran sa investigasyon ay ang Department of Interior and Local Government o DILG at Department of Justice o DOJ. Ayon sa inisyal na investigasyon, isa sa mga nakikitang mitya ng mga partido hinggil sa paglubog ng oil tanker na MV Terra Nova ay ang posibleng smuggling ng langis o paihi modus kung kanilang tawagin. Sa isang pahayag ni DILG Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos Jr., ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng modus na ito. Yung sinasabing paihi, ano ba yung paihi o patulo, no? May ganyang word. Ito yung para sa mga kaibigan natin, ito yung mga barko sa high seas na maski pa paano, bago i-deliver, kinukuha ng mga lilit na bangka ang langis at dinideliver para maka-evade na pagbayad ng taxes. Yung po ang tinatawag na paihi. Sa madaling salita, ang modus na ito ay sinasagawa upang makaiwas sa buwis sa pamamagitan ng paglilipat ng mga produktong langis sa mas maliit na barko. Kaugnay nito ay diing pahayag ni Abalos kung mayroong mapatunayang may sala sa insidenteng ito, marapat lamang na sila'y managot dahil maraming sektor na ang naperwisyo. Anya, hindi lamang ang kabuhayan ng mga mangingisda, kundi pati na rin ng mga negosyante, kalusugan ng mga mamamayan at kalikasan. Sa kasalukuyan, patuloy ang dalawang ahensya katulong ang Philippine Coast Guard sa investigasyon at recovery operations sa naturang oil spill. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay pinaslang ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa engkwentro laban sa mga militar sa barangay Tagpocol, bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Ayon sa hepe ng 9th Infantry Division Public Affairs Office na si Major Frank Roldan, kinilala ang nasawing rebelde na si Jeremy Pustillos alias Russell na miyembro ng Komiteng Larangang Guerrilla Platoon 3 Sub-Regional Committee 4 na kumikilos sa ikalawang distrito ng Camarines Sur. Samantala ay nasamsam din ang 3 M16 rifles, 2 M653 rifles at isang M203 grenade launcher matapos ang sagupaan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 700 aftershocks na itala matapos ang malakas na pagyanig sa Surigao del Sur. Publiko inalarma. Lifetime pension para sa atleta na isidagdag ng Kamara. PBBM, suportado pa rin ang PUVMP sa kabila ng petisyon na pagsuspinde ng mga senador. KOJC, nag-alok ng pabuya ukol sa impormasyon sa nagbigay donasyon sa DILG kaugnay ng paghuli kay Kibuloy. Taas singil sa NLEX toll, hindi sinang-ayunan ng mga senador. Petesio at Villegas, sigurado na ang medalya sa Paris 2024. Obiena nagtapos sa ika-4 na pwesto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.